Okay. Ate Sara, magandang umaga po. Tanong ko lang po, ito po kayo po nagpagawa nitong cover coat at kayo rin ang nag-renovate. Kumusahin ko lang po, yung gymnasium kasi hindi natuloy. Pag po kayo inanalo, itutuloy niyo po ba yun? Definitely. Actually, napag-usapan na namin yan. And I think nakapost na sa mga pages namin as well sa mga tarpaulin na itutuloy natin yung proyekto ng sports complex. Actually, this is not just for the benefit of myself, pero the benefit of all Pasigueños na pwedeng magamit din siya, lalo na sa mga estudyante na into sports, meron silang pwedeng puntahan. So, definitely, i-continue natin yung Rosario Sports Complex. Sayang no? Ang nakikinabang lang yung mga halaman. So, better if we are able to use it. Last week, you opened the Liga ng Batang Pasig. And until now, yung mga teams are so the Pasigueños would love to know more about your sports program. So, can you share po yung mga sports initiatives na? Yung liga, yung paliga namin, in coordination with Vice Mayor Iyo Caruncio. So, tuloy-tuloy pa rin yung paliga natin. Magsa-start na rin tayo doon. In-invite ko yung team na in-sponsoran ko si Lyceum of the Philippines. So sila yung parang exhibition game to start the liga for the volleyball. Yan. Ate Sara, ito naman, since yung last question naman is conflict of interest sa St. Gerard, ito naman po yung sa foundation, which is dapat magkahiwalay. So ano po masasabi ninyo sa charity foundation po? Actually, sa Charity Foundation, kung mapapansin nyo, meron tayong ID card na binibigay ngayon for the Charity Foundation. So if ever, pala rin man o hindi, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng St. Gerard Charity Foundation. Ako, patuloy-tuloy pa rin tutulong. Hindi... Ito yung card niya. So, itong card, nakalagay Pasigueño Pamilya tayo. It has the QR code at the back na ito lahat ng data ng isang may-ari ng card, nandito na lahat. Kung ano nakuha niyang tulong sa St. Gerard Foundation, dito naka-record sa card na to. So, definitely sa mamamayan ng Pasig. So sa mga Ate Sara, ito ay hiwalay. So, Definitely hiwalay. Yes. Hindi siya halo sa politics. So, nakahiwalay siya kasi kung halo siya sa politics, hindi ako pwede magtuloy-tuloy pa rin ng serbisyo kasi as we all know, magkakaroon na rin ng election ban soon. So, hindi na ako pwedeng humalo doon. Pero this is the foundation. So, siya magpapatuloy ng pangpaabot natin sa mga mamamayan ng Pasig. Hindi na po ako. Ate Sara,